Nagbigay na nga ng statement si Rafael sa publiko na tungkol sa kanyang pagdukot. Nagsinungaling naman si Rafael na hindi niya nakita ang mga itsura na kumidnap sa kanya dahil nakapiring ang kanyang mga mata at pinakawalan din naman siya nito. Hindi niya alam kung ano ang kanilang intensyon. Nagtanong ang isang reporter kay Rafael kung may suspect na ba siya kung sinong nagpadukot sa kanya. Sinagot naman ito ni General Arevalo at ang sabi niya, "They cannot disclose a definitive conclusion for now. Sa ngayon, ongoing pa ang investigasyon." Nagtanong din si Shaira kay Rafael kung totoo ba na may kinalaman ba si Moises dahil namataan si Moises sa lugar kung saan siya idinukot at nakipag-agawan pa ito ng baril at pinaputok pa ito ni Moises sa dalawang pulis. Ngunit hindi sinagot ni Rafael ang mga katanungan ni Shaira sa kanya dahil ongoing pa ang investigasyon and they cannot just implicate anyone without due process. Pagkatapos ng press conference, nagtanong si Jaime kay Rafael kung bakit hindi niya sinabi kanina na may kinalaman si Moises sa nangyari sa kanya at nakita naman si Moises sa lugar kung saan siya idinukot. Ang sagot ni Rafael na hihintayin na lamang nilang resulta ng investigasyon. Ang sabi ni Jaime na ginagamit na ng kanilang mga kalaban sa politika si Moises. Ito na sana ang kanilang pagkakataon upang siraan nila ang kanilang mga kalaban. Sinabihan ni Rafael ang kanyang tito Jaime kung totoo man na may backing opposition si Moises, they should play safe for now. Ayaw ni Rafael na kumilos sila na hindi pa sila sigurado. Ang sabi ni Jaime, they are safe at is now on their side. Nagtanong si Rafael kung paano siya nakakasigurado. Ang sagot ni Jaime, blood is thicker than water. At nagtanong siya kay Rafael kung bakit nandoon siya sa lugar na iyon at hindi pa niya kasama kanyang mga bodyguard. Nakahanap naman ng alibay si Rafael sa kanyang tito Jaime dahil gusto lamang niya makita ang estado ng pamumuhay ng mga tao doon. Ang lugar na iyon ang susunod na bibigyan ng benepisyo ng pamahalaan at gusto lamang niya mapag-isa. Sinabihan ni Jaime si Rafael na delikado ang kanyang ginagawa, ngunit makikita mo sa kanyang pagmumukha ni Jaime na parang hindi siya kumbisado sa alibay ni Rafael. Mukhang nagdududa na ito. Samantala, dinala naman ng investigador sina Mang Istong at Grace sa labi ni Christine. Sinabi niya rito na sa kanilang estimate, 15 to 20 years na nakalibing si Christine at pasok siya sa panahon yung inireport nila ito noon na nawawala siya. May iba pang paraan para malaman nila kung ito ba talaga si Christine sa pamamagitan ng comparative DNA. Nakiusap si Mang Istong sa investigador kung pwede ba sila iwan rito. Sa pag-alis ng investigador, sinabihan ni Mang Istong ang kanyang anak na si Grace na hindi ito ang kanyang ate at hindi siya makakapayag na umabot lamang sa ganito. Umaasa pa rin si Mang Istong na buhay pa hanggang ngayon si Christine at hindi pa ito patay. Habang si Elazar hindi pa siya magbibigay ng statement sa press conference dahil hindi pa niya alam kung saan itinago ni Jaime ang kanyang anak. Pinuntahan naman nila Mang Istong at Grace si Moises sa bahay ni Aling Nadia at sila na rin ang naglinis sa sugat ni Moises. Sa pagising ni Moises, sobra siyang masaya dahil nakita na niya muli ang kanyang pamilya at niyakap kaagad niya ito. Nagtanong si Moises sa kanyang pamilya kung bakit sila nandito. Sinabihan ni Grace si Moises na huwag itong mag-alala dahil hindi sila nasundan. Ang sabi ni Mang Istong, ipakakait ba niya sa kanila ang pagkakataon na ito na makita siya at magiging kumpleto na rin sila nito. Babalik sa kanila si Christine at buhay pa siya. Nagtanong si Moises kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Grace na may nagtagpuan ng isang kalansay sa construction site at sabi nila na baka si Ate Christine ito. Sinabihan ni Moises ang kanyang ama na huwag itong mawala ng pag-asa, maniwala lamang sila sa Panginoon. Makakauwi rin siya nito at makakauwi rin sa kanila si Ate Christine. Tinawagan ni Rafael ang kanyang tito Elazar para ipaalam rito na wala pa siyang nakukuha na informasyon na galing kay Jaime kung saan niya itinago si Danica. Nagtanong si Elazar na baka si Divine alam niya kung saan itinago ni Jaime ang kanyang anak. Ang sabi ni Rafael, nakakampi rin nila si Divine at gagawin niya ang lahat upang tulungan niya ang kanyang tito Elazar sa paghahanap kay Danica. Gayunpaman, binablockmail ni Mercedes si Jigo kung hindi pa ito titigil sa pang-iipit sa kanya, hindi siya magdadalong isip na saktan si Melanie. Sinabihan ni Jigo si Mercedes na kapag saktan nila ang kanyang anak, ilalabas niya ang lahat nilang mga baho. Pero hindi natatakot si Mercedes sa pagbabanta ni Jigo sa kanya dahil may malaki na siyang alas nito laban kay Jigo. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.